impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso gikan sa Philippine Information Agency Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Saad nga mobile clinic ngan Super Health Center sa Southern Leyte gintuman han gobyerno nasyonal. Tungod hanitaas nga kaso hariyon, DOH nagaghata publiko nga diri mahadlok magpa-HIV testing. Pinakabata nga may ada HIV aada ha 15 anyos. Dagyaw 2025 Town Hall Meeting gintutukan ang himang rawon ha pasiorden ngan seguridad, disaster response ngan local governance han mga gobyerno lokal. Siyahan nga serbisyo caravan han LGU Eastern Samar masobra 700 nga residente habungto han Salcedo ang nakabenepisyo. Samar Provincial Government ng Philippine Army nag-turnover hin housing units ngadto ha mga anay rebelde. Kapag sa rinurog han National Disability Rights Week, DSWD8 nagdumara hin service caravan para ha mga PWDs. Haratsada Balita, 8ID mahugot nga napudngan ang pagkusog han armado nga komunista ha sinirangan Visayas. Alkalde han Borongan City iginbida ang mga people-centered programs han syudad ha Dagyaw 2025. Ha News and Information Center GSIS nagdunar hin digital learning tools sa tayaw nga eskwelahan na Leyte. Construction han kalsada ti pakadto ha maanyag nga Pinilisahan Falls sa San Jorge nagpapadayon. Ha istorya panlawas, sakit nga foot and mouth disease, paghihingadayan. Mga detalye hanaton mga balita masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan, uswag kamuhamon ang ikabay City nga edisyon ng Agenda Hautso. Ako ay Frederick Homeres. Hakara si Mana nga ato sibyadahan mga balita. Panuyo namon nga kamuin diri mauri ang mga balita, maupay nga sumat ngan mga importante nga impormasyon, di ka magkalinlain nga ahensya ng gobyerno. Ako si Steffi Liborios. Kami magpapadangat hin mahinungdanon nga impormasyon ngan mga balita pinaagyan namon pinakurukusog nga puwersa hin mga tagapagpasamwak. Ako, AJ Espinosa. Padayon na namon pinahaluag nga pagpasamwakin mga balita, pinaagihan mga Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas, sugad man han mga estasyon han Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Ini Jane Sanyanugay, ini an iyo Agenda Hautso. Agenda Hautso. Saad nga mobile clinic ngan Super Health Center sa Southern Leyte gintuman ng gobyerno nasyonal. Adiyan detalye kang buong Pidalino han PI Southern Leyte. Ang probinsyal nga pangagamhanan sa Southern Leyte nakadawat gikan sa nasudnong kagamhanan og usa ka transport bus nga mahimong mobiyahe bisan asa. Ang gamit isip nagbalhin-balhin nga laboratory clinic ngadto sa lain-laing lugar sa lalawigan nga nagkinahanglan og serbisyo sa panglawas. Dugang paniana, ang provincial government nakasaksi sa pagkatukod og pasiunang 7 ka mga super health centers SHC sa bisan asang dapit sa probinsya. Kining tanang mga healthcare oriented interventions na isgutan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address kunsuna sa bulan sa Hulyo sa miaging tuig. O kini mao ang makitang prueba sa mga tinuorayng resulta sa iyang pagpamulong. Si Provincial Health Officer Dr. Feliciano John Matibag Jr. miingon ang mobile clinic nga na-deliver na sa miaging tuig wala dayon mapagawas og magamit tungod kay gi-calibrate pa ang iyang mga ekipo sama sa X-ray machine apan gidugang niya nga magamit na kini sa medical mission nga gikatakda Hulyo 18, 2025 dito sa Barangay Himayangan, Liloan. Ngayon sa mobile laboratory we have it's there in the parking area. Muna dia, muna kita. O kanang bagong Pilipinas. And this will be used
on Friday, we will have our Trust Kapata Adolescent Mobile Clinic, also with the mobile diagnostic clinic. These were given by Ferdinand, the President. Given na ito. Ano ito? Ano ito na ito? I think last year, together with the equipment, pero he calibrates sa equipment. So there's an X-ray, there's an equipment inside, and then the equipments are being calibrated also with the X-ray. Samtang diha na'y pasiun ng hutong sa unom ka munisipyo o sa kasyudad sa lalawigan ang nakadawat na og Super Health Center sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit, dugang pa sa ilang ana-ana nga rural health units. Matud ni Matibag nga ang Department of Health DOH nag-turnover sa usa niining 7 ka mga SSCs alangad to sa municipality of San Ricardo. Iyang giila ang lain pangunom ka mga LGUs nga nakaangkon og SHC projects o karon nagapadayon sa pagtrabaho nga mao ang Masin City ug ang mga kalungsuran sa Hinunangan, Sugod, Malitbog, St. Bernard ug Macrohon. Kini maong mga healthcare facilities na hilakip na sa Investment Plan for Health sa lalawigan nga giduso ngadto sa DOH ni Matibag pa. O gidugang niya pagpasabot nga gitawag kini og super kumbikan kay dunay nadugang nga mga serbisyong medikal sama sa dental care, diagnostic og laboratory services. Ang pondo alang sa ilang pagtukod nagagikan sa DOH sa uniforming kantidad nga 10 million pesos kada usa. Wala pa kanay labot sa mga medical equipment, uban pang kagamitan sulod sa center og ambulansya. Samtang ang LGU mutugbang og counterpart funds, bakanting lote balig 1,000 square meters og mga kawani nga moalagad sa sentro. Sayang 2024 suna, si Presidente Marcos miingon nga ang mga LGUs naglihok aron pagtukod og mga super health centers o kining maong panglantaw hinay-hinay nang napurma, hinay-hinay nang natinuod og nagamit. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino alang sa Agenda Ha-Utso. Tungod ni taas nga kasuhin HIV ha sinirangang Visayas, DOH nag-aghat sa publiko nga diri mahadlok magpa-HIV testing. Naisabtan pa nga ang pinakabata nga may ada HIV inaada 15 anyos. Ini nga report igahatag ni Sol Alarcon kan PIA Eastern Visayas. Mahitungod ang pagtikadamuyan ng mga kaso ng mga tawo nga may HIV o Human Immunodeficiency Virus sa bugos nga nasod, ginaghati itong Department of Health sa aton reyon ang publiko, labi na iton may ada mga risky behaviors nga diri mahadlok magpa-HIV testing. Habisan diin nga treatment hub sa aton reyon, ininagod may palarom dayon ha antiretroviral therapy. Nga diri ini maging full-blown AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Hagi dumara nga presentation durante ang duha ka adlaw nga HIV AIDS orientation ha mga kaapihan Association of Government Information Officers so AGIO ngan local media han Tacloban gindig-o ni Antonieta Diloy, NASPCP Regional Program Coordinator, nga kun haibangan nasud nagtitika habubo iton mga kaso ng HIV. Dinhi naman na Pilipinas ini inagtitika hitaas nga nagtitika bata iton mga natatapunan hini. Base iton record han Epidemiology Bureau han DOH, tikang hatuig 1984 nga deton Marso yan ang hatuig an nasod in may ada na nahipatik nga 148,831 nga mga kaso hiton HIV. Hadata ang DOH ang Disyembre 2024, maabot nahin 45,512 nga mga batanon ang maedaan na HIV. Mahitungod itong era pakigilawas sa temprano nga pangidaron nga waray proteksyon ngan ini nagkukumponer hin 30% ang mga kaso kabugusan nga nasod. Dinhi rin 8 sumalakan Diloy tikang 1989 nga da Abril yan ang atuig naabot na ang mga kaso ng HIV ha 2,642. Hanasabi nga ihap 669 nga mga batanon na edad 15 nga da 24 amo tong ginko konsiderar living with HIV ha aton rehiyon ngan ini in 25% han kabukusan nga kaso hariyon 8. Para ton interesado magpailaro ha HIV screening abilable ini ngan libre ha mga treatment hubs ng DOH ha iba-iba nga parte han aton rehiyon. Then expansion of treatment hubs and enhancement of service delivery
So, naka-establish na gihapon kita in treatment hubs on all provinces. We have 17 treatment hubs and 5 PCMs. Then, 100% na po na ating mga DOTS facilities have trained HIV counselors, and so they are able to provide at least HIV screening. Ang HIV natapon ipinaagi hin pakighilawas sa usa nga infected hini nga tawo nga waray proteksyon. Blood transfusion ipinaagyan paggamit hin kontaminado nga mahiringgilya nganti kang hananay nga may HIV nga dahiton iya ana. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha-8. Daguiao 2025 Town Hall Meeting gintutukan ang nimang rawan na pasi-orden ngan seguridad, disaster response ngan local governance ang mga local government units. Adan report kan Ali Reyes san PIA Leyte. Katitiro kin local leaders, government officials, civil society organizations, mga ahensya ng gobyerno ng non-government institutions durante ang Eastern Visayas Daguiao 2025 Open Government Town Hall Meeting. May nungdanon nga ginhingadayan ang pasi-orden ng seguridad, leadership transparency nga ng kolektibo nga pagsulbarin mga problema ng sosyedad. Tumong ang Daguiao 2025 amang pag-aghat hin paghimangraw, habot nga han gobyerno nga ng komunidad nga mahipaabot nga mapamatian ang mga araba nga mga solusyon nga tuhan yataasing alibelhan gobyerno. Sa Malacan Attorney Darwin Bibar, Assistant Regional Director ng DILG8, nagpapabilin ang problema ng ayat na ginaatubang ng mga local government units sa Eastern Visayas ha magkalain-lain nga larangan ng lokal nga pamunuan. Habahin ang pasi-orden ng seguridad ng mga LGU ngan kabarangayan na isabutan ang pagmonitor ng DILG nga ang Local Peace and Order Councils ngan Anti-Drug Abuse Councils inaadala ha 68% and functionality. Hapag isabrisar naman yung mga Disaster Risk Reduction and Management Operation Centers ngan early warning systems damo na nga mga LGUs ang may dahini kundi aadala ha 59.56% and functional ngan kulang pa ang pagparigon ang programahan DRRM nga daha mga plano ngan pagpunduhan local governments. Base paghihapon ng report ng DILG, aadala ha 59% ang mga LGUs and audit compliant nga nagtutudlok kakakulangan ha internal control ngan disiplina ha pag-atiman han ira pundo. Iging panawagan ni Attorney Bibar ang mga LGU nga parigunon pa ang mga mekanismo agud masiguro ang hapsay nga episyente nga pagpatuman han mga proyekto ngan maihatag ang ginggikinahanglan han mga katawhan. We gather at a crucial moment, just months after the 2025 national and local elections. With new leaders taking the helm, our citizens are watching closely, not only to see promises fulfilled, but to witness leadership that is grounded in service, integrity, and inclusivity. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Ali Reyes, ini ang iyo agenda ha-8. Siyahan nga serbisyo caravan han LGU Eastern Samar, masobra 700 nga residente habong tohan Salcedo ang nakabenepisyo. Ang report ihahatag ni Vigomban, han PIA Eastern Samar. Gatos-gatos ng mga residente duha nga hirayo nga barangay habung tuhiton Salcedo Eastern Samar ang nakabenepisyo tika nga gobyerno probinsyal, munisipal nga nasyonal hagin buhat nga serbisyo caravan ha pangunguna ni Governor Ralph Vincent R.V. Verdone didahan Hulyo 17. Ang aktibidad nga ginbuhat ha isla hiton Maliwaliw nga barangay Butig nga Salcedo amon pinakasyahan nga serbisyo caravan ha ilaruman i administrasyon. Sulakan Governor Verdone ang katuyuanan ng serbisyo caravan amo ang pagpahirani han mga serbisyo han gobyerno ha katawhan. Diri harumama itong pagtinabok-tabok urog labi na hangin mamadlo si panahon. So at least yan diri-diri yung kinahanglan ay kumadto haborongan o para kung magpapacheck up ko okay nagkamayada ka mo gayon yan para magpa-check up. Adi mga medisina adi lewat yan iba pa natin yung mga serbisyo. Salit makalilibay ni nga programa nga aton igin padayon no. Nagpahibaro liwati Governor Verdone nga may plano ang turbinsya nga magpatindog hin boardwalk tika nga barangay Kantumoha padulong nga barangay Maliwaliw. Hagin buhat nga halipot nga programa kintagan hinigayon ang mga nasyonal nga turbinsyal nga ahensya nga magpresentarhan ira mga serbisyo, programa nga proyekto ha publiko. Katapos ang programa ha Barangay Maliwaliw, may daw 104 nga panimalay nga gintagan hin medical kits, samtang 90 nga panimalay ha Barangay Butig ang nakakarawat han pareho nga ayuda. Samtang
120 nga residente ha barangay Maliwaliw, nga 69 ha barangay Butig ang naka-avail han libre nga medical consultation ng mga medical services. 24 nga residente ha Maliwaliw, nga siya mabutig ang nakakarawat hin dental services, nga 7 nga kabataan ha Maliwaliw, nga 6 nga kabataan ha Butig ang naka-avail ang serbisyo han libre nga tuli. May daliwat 130 nga residente ha barangay Maliwaliw, nga 35 ha barangay Butig ang nakakarawat hin libre nga binhi o seeds. May daliwat libreng haircut, manicure, nga pedicure, nga iban pa para ha mga residente. Usahan mga benepisyaryo Renato Macasa, usa nga parag-umatika nga barangay Butig ang naka-avail hin libre nga binhi nga medical check-up. Nagpasalamat hiya ha nasyonal nga probinsyal nga gobyerno nga personal nga naghatag han mga serbisyo ha ira barangay. Dako liwatan pasalamat han usa nga burod nga benepisyaryo nga hi Maria Gracia Makawili kay diri na hiya kukurian pagkadto ha bungto pagpa-check up. Damot amon pagpasalamat nga makurit amon pag tatabok kadto ha bungto para makapag-check up. Yan na natagang kami higayon para makatagamtam kami hindi nga serbisyo publiko. Bilang usa nga burod, yung mga ranong yan na dapat akong pasalamat na nakabil ako hindi nga serbisyo nera. Pati akong asawa ng sa PWD, nakabil happy yan na hinang serbisyo. Pati akong anak, damot amon pasalamat hindi nga igin pa agbit din kay hamon isa. Ang serbisyo caravan isa nga inisyatibo ni Anay Governor Ben P. Verdone kaupod ang mga nasyonal, probinsyal nga lokal nga ahensya nga opisina para madaraan serbisyo ngadto ha mga komunidad, labi na ha mga harayo, isla, ngan kabukiran nga mga barangay han Eastern Samar. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, Inianiyo. Agenda Ha-8. Samar Provincial Government ngan Philippine Army nag-turnover hin housing units ngadto ha mga anay rebuildi. Ang detalye hini ihatag ni Ronald Roma han PI Samar. Ang gobyerno probinsal ng Samar ay nag-turnover in 17 housing units sa mga anay rebelde gaya nang ang gintatawag ng mga Friends Rescued. Naitabo ini didahan ni ka-39 nga anibersaryo ang 8th Officer Infantry Brigade han Philippine Army. Ang mga nasabi nga housing units inkapartihan sa Anya Balay Project kundi 7 nga housing units sa natukod sa San Jose de Buwan na napulo naman na Kalbiga, Samar. Ang kada balay may sukol nga 150 square meters nga nagkakantidad din maabot 250,000 ngadto 280,000 ka pesos. Si Samar Governor Shari Ann Tan naghatag ng mensahe ang mga ani rebelde kundi nagpasalamat hiyan ira desisyon niya talikdan ang mga armado nga pakigbisog ng karawaton na mas malinawon niya dalan hang kinabuhi. Gimpasabot ang gobernador nga ini nga mga housing units hindi rin basta panalipod o orokyan kundi nagsisilbing simbolo ang pagtambal pagbalik ka komunidad. Ngan tinuod niya paningkamot ang gobyerno nga maghatag hinikaduwa nga kahigayunan haira. Ginanunsyo gihapon ang gobernador ang plano nga paluagon ang saad niya balay nga proyekto agud daw pa ang mabuligan. Ginagat naman niyan mga nagtatagong nga mga rebelde nga sumurinder na ngan nagtikang ang bag-o nga kinabuhi ngan suportahan ang gobyerno. Gintagan naman hindoon ni Colonel Carmelito Pangatuan, Acting Commander ng 8th Officers Brigade ng Philippine Army, ang importante nga papilan mga stakeholders sa pagbuligan mga anay rebelde pagbalin nga to sa sibilyan niya kinabuhi. Gimpamatod-an niya dedikasyon ng Philippine Army nga makigkolaborar ang mga local nga stakeholders para matukod ang mas talwas, mas marigon nga Samar. Tika nga PIE Samar, Ronald Roma, ini ang iyo Agenda Ha-8. Kapag salinurog ang National Disability Rights Week, DSWD-8 nagdumara in service caravan para ang mga PWDs. Adin report kan Jasmine K. Tagosto, han PIA Leyte. Kapag salinurog ang National Rights Disability Week, padayon ang pagsuporta, paghatag importansya ngan pagbida han mga persons with disabilities o PWDs hapangunguna han Department of Social Welfare and Development o DSWD pinaagi hapag dumarahin serbisyo caravan. Hapag pahilawig gihapon han serbisyo, di relati kang syudad han Tacloban ang mga nasabi nga benepisaryo kundi ginlakip gihapon ang mga bumiyahe pati kang Hapalo, Tan-awan, Babatngon ngan alang-alang nga mga bungtohan Leyte nga ginasistaran han era mga tagsa nga local government units. Durante han panhitabo,
abilable ang mga magkadurdilaan nga programahan gobyerno, sugad man han serbisyo panmedikal, bulig panrabaho, impormasyon han sakto nga mga presyohan paraliton, bulig pagparehistro hin national ID ngan sarakyan, ngan damo pa nga iba nga ginpangunahan han 12 nga mga nakatawka nga ahensyahan gobyerno. Iniinagud mas mapadayag pa ang mga katungod han PWDs, mas igpahirani pa ang pagpadangat han era mga panginahanglan ngan may paabat ang tinuod nga inklusibo nga komunidad. Ang ganitong inisyatibo ay patunay na unti-unti natin natutupad ang isang inklusibong Pilipinas kung saan ang person with disability ay may puwang, may papel at may dignidad. So bilang isang PWD leader at kinatawan sa nasyonal na level, patuloy kong ipaglalaban ang pagkakaroon ng tunay na boses ng mga kapwa kong may kapansanan. Tulad ng paggawa ng pulisiya sa pag-access ng social services at sa paghubog sa mas makatarungan at makataong lipunan. Ang nasabing aktibidades inagtikang pag-abredidahan ika-19 an Hulyo, tubtob yan nga ika-23 han bulan. Tikang Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto, ini ang iyong agenda ha-8. 144 million pesos flood control project ginlalauman nga kasulbaranhan problema kapag babaha Katarman Northern Samar. Ang detalye hini igahatag ni Eileen Diaz, han PIA Northern Samar. Gintikangan na sa Department of Public Works and Highways, 1st District Engineering Office, ang proyekto konstruksyon sa flood control structure sa Maruyondoyon ngan Kaglangkoy Creek, sakop sana Barangay Narangan Ipil-Ipil, sulod mismo sa Bongto San Katarman. Ang proyekto ay nagtutumuyo mapudngan kundi man mawara ang pagbaha sa Bongto sa Katarman, labi na kung nag-inuran o may kalamidad. Ini ang naibaruan tika kan Project Engineer Daryl Uy sa DPWH 1st District Engineering Office. I hope that this project can mitigate flood along that barangay, and aside from the revetment, meron siyang bike lane, so hopefully maging parang pwede na doon ang mga tao pumunta sa site na yun, kaya they will use merong additional facilities doon. Aside from bike lane, meron din doong they can walk through the creek dahil merong path going to the creek na, and merong stairs, revetment. So hopefully maging, should I say, tourist destination of Katarman ito doon na place. Ini nga proyekto sukul sid 505 linear meters nga kahalaba in na kantidad 144,790,500 pesos nga gintikangan sa Hunyo 26, 2025 ngan matatapos sa Mayo 10, 2026 sulod sin 319 dias. Ang nasabi nga proyekto ni implementar sa lugar nga pirmi ginbabaha nga mao ang kausa sa haluag nga pagbaha sa Katarman, apektado ang commercial center o merkado ngan pipirasan mga pangunahon nga kalsada sa Katarman. Kaparte sa proyekto labot sa flood control mao in 10 metros nga bike lane ngan pagpakaupay sa lugar nga pwede pamasyadahan sa mga turista kung matapos sa proyekto, sugad ni Engineer Uy. Sa lain na bahin ay baruan tikang sa LGU Katarman Municipal Information Office nga nanhatag na ang LGU Katarman sin cash assistance sa 19 nga pamilya nga mga taga-barangay nga maapektaran sa pag-implementar sa DPWH Flood Control Project. Ang iba sa 19 nga pamilya in magbabalhin sa ira panimalay sa tuna aging tatagyawan sa pamilya Rosales nga nan iba naghanap sin matitindugan balay harani sa ira pangabuhian. Labot sa financial nga bulig, makakaraliwat-liwat ang pamilya sin GI sheets o yerro para gamiton sa ira pagbalay, sugad man mabulig ang LGU Katarman paghakot sa ira mga gamit ngan materialis ikadto sa ira bag-o nga babalhinan. Talagod man mo pa siya na mission to. Mabuto ka. Ibud naman ang mga plano ng project, pero din talaga concern ka. Talagang kami okay na dalakan budget man. Ikaw sa Philippine Information Agency
Agency Northern Samar, Inis Aguin Las Antillas para sa Agenda sa 8. Gipalayuhan pag-usab sa probinsyal nga pagamhanan sa biliran ang programa nga doktor para sa biliranon. Aron masolusyonan ang kakulang sa mga doktor sa probinsya, ilabi na sa Biliran Provincial Hospital. Mao kini ang gianunsyo ni Governor Rogelio Espina sa karon nga ikalima niya nga termino isip gobernador sa Biliran diin kini nga programa iyang gilunsad niadtong Agosto sa tuig 2021. Ang maong programa naghatag og 200,000 ka pesos kada semester nga pinansyal nga tabang ngadto sa napiling mga estudyante sa medisina. Lakip na ang mga bag-ong nagsugod o mga kasamtangang nag-eskwela na sa medical school. Gibutyag nga adunay 4 milyones ka pesos ang itagana sa provinsyal nga panggamhanan karong tuiga alang sa labing menos na 10 ka kwalipikadong estudyante. Sumala sa kasabutan, ang mga eskalar gikinahanglan nga motabang ang mulungtad og serbisyo sa Biliran Provincial Hospital human makapasal sa Physician Licensure Examination. Matud pa ni Governor Rogelio Espina nga usa ka orthopedic doctor ang propesyon, lisod pagpangita og doktor nga andam mulungtad og serbisyo sa Biliran Provincial Hospital kung daghan ang pasyente sa OPD, admitted sa hospital ug mulungan pa ang pagpanganak o operasyon. Masamok kayo ang trabaho sa mga medical worker ug apektado ang serbisyo sa mga pasyente. May 7 na estudyante ang natabangan sa programa, 4 niini ang nagpadayon pa sa ilang postgraduate training ug board exam. Mga mao sila si Kiano J. Verana, Cristel Joy Manco, Sherisa Baliscas ug Maria Jercita May Berizal. Ang 3 sa 7 ka scholars ang hipit na nga doktor nga karon ang nagsukli na sa ilang pagserbisyo sa Biliran Provincial Hospital nga mao sila si Dr. Gwen Mariel Corso, Dr. Gisabel Apora ug Dr. Shelly Montes. Ang mga scholars nag-eskwela sa mga lehitimong medical school sama sa Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation ug Matias H. Asnar Memorial College of Medicine. Si Kiano Gibirana usa sa mga scholar nga taga-Kaibiran nagpamatuod sa dakong tabang sa programa. Sumala pa niya, gihimo nining scholarship nga posible alang kaniya ang pagpadayon sa iyang damgo nga mamahimong doktor tungod kay lisod bayaran ang gastos sa med school. Initially talaga, I was so happy. Nagkong kasi ako, sir, parang nag-gap year anay ako. I think because di rin kaya ipag-school at medicine. Tapos when this scholarship nag-open, so parang it's an opportunity for me parang to continue my studies talaga kasi to become a doctor talaga is my childhood dream talaga. Yung scholarship kasi it's a big help talaga for us aside financially, like we all know naman medicine kay very talaga expensive and then kailangan talaga handa akong time pag-study. So kami nga mga grantee nga mga scholarship program, we're able to focus talaga to study without thinking it among tuition fees. Sa pakinghilabi sa mga scholars sa ilang pag-courtesy call ni Governor Espina sa iyang buhatan, gi-congratulate sila nga ilang natapos ang kurso sa medisina pinaagi sa scholarship sa provincial nga paghahanan sa Biliran. Gipasawan usab sa gobernador ang iyang eksperyensya ug sa iyang kapikas sa kinabuhi nga si Dr. Cecil Espina. Sa dihang narabaho na sila isip mga doktor sa kauluhan. Sa maong kabildo nagisgot ang gobernador sa iyang plano sa paghahin og pondo sa gusto mo padayon og pagtuon sa pagka-espesyalista nga doktor kay mao kini ang kuwang og kinahanglan kayo sa Biliran Provincial Hospital. Number 1 sa hospital. Pwede ko bang informal na meron tayong na-scholar na nag-excel sa okay lang ba? Para mag-iisip pa po kung pagdating na sa specialist. Meron po tayong scholarship sa mga gusto mag-specialize. Kasi kulang tayo ng wala tayong ultrasonologist. Sa ultrasonologist natin, puro mga contract service. Hindi na rito lahat mga ultrasonologist. Pinagi sa doktor para sa Biliranon nga programa, gilaong man nga dugang pang mga doktor ang mutabang sa maayong panglawas sa katawhang Biliranon sa umaabot. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda hautso. Ratsada Balita! Haaton Ratsada Balita yan na. 8ID mahugot nga napudnganan pagkusog ng armado nga komunista sa Sinirangan, Visayas. Alkalde han Borogan City ginbidan mga people-centered program sa siyudad Hadagyaw 2025.
Ang mga detalye hini nga balita igahatag ang PIA Samar ngan PIA Leyte. Kalsada Balita! Ang 8th Infantry Stormtroopers Division ng Philippine Army nakabutin dako nga kadauga na sinirahan Visayas ang siyahan nga quarter han 2025 pinaagi han pagneutralisar han 45 nga miyembro han Communist Terrorist Group o CTG ngan pagsiguro han 54 nga armas. Han nasabi nga ihap 17 ang napatay, usa ang nadakop, ngon 27 ang voluntaryo nga nagsurrender, nagpapakita hin nagpapaluya nga moral han mga rebelde. Suma total 54 armas ang nakuha kung diin 21 ang na-recover durante hin mga enkwentro samtang 33 ang against surrender nga dako ang epekto ang kapasidad ng CTG nga makig-away. Kay Major General Adonis Ariel Oryo, Commander han 8th Infantry Division ng Philippine Army, nagsumat nga ini nga mga operasyon nakahatag dako nga hampak haranggo nga rekurso ang CTG. Harani na hiraha panuyuhan pan maihaan nga kamurayawan nga sinirangan Visayas. Igpapadayon han Army ang mga paningkamutan militar ngan suportahan ang maupay nga panggobyernohan ngan sosyo-ekonomiko nga kauswagan. Tika nga PIA Samar, Jessica Bonpa, ini ang i-agenda ha 8. Kalsada Balita! Iginbida ni Borongan City Mayor Jose Ivan C. Agda ang mga panguna nga programa haniya bungtong nga nakasentro hanungarang ang panginahanglan han katawhan durante han ginbuhat nga Dagyaw 2025 Open Government Town Hall Meeting. Lakip dinhi aniya programa nga libreng sakay nga nagahatag hin paspas sigurado nga libre nga transportasyon para han mga estudyante, mga persons with disabilities, senior citizens, ngan mga health workers san gobyerno. Ini nga programa ingin padurodigon agihan Borongan City Libre Sakay Ordinance of 2024. Agod masustenaran ini nga mga programa nga nanunuyo nga matagan hinayuda adton mga kaangayan hatagan hinayuda ha transportasyon. Lakip gihapon na nira libreng medisina program nga ginkilala na han Department of Health kumo sa nga LGU Good Practice in Health ngan ginpadurodigon pinaagihan City Ordinance number 153. Pinaagi hini natatagan hin libreng ang dikalidad nga medisina adton mga katawhan bisan kun ano pa nira estado ha kinabuhi nga alyansa politikal. Hilabi nga nakakatagamtam hini nga libre nga mga tambal adton diri akos nga makapalit hin medisina nga naton mga naukoy hatayaw nga mga lugar. Upod gihapon nga iginbida ni Mayor Agda ang era programa para han era mga senior citizens nga nagahatag hin monthly stipend nga 1,000 pesos ilarom han City Ordinance number 295 series of 2024. Iniin paghatag hin sada nga importansya nga dahan era mga senior citizens nga naghatag han era kusog panahon ngan kinabuhi para han pag-uswag han era syudad. Labot la han monthly nga allowance, benepisyaryo gihapon han era mga senior citizens sa libre medisina program, hadukwag agrikultura program, ngan libre sakay program. Sumalakan Mayor Agda nga ini nga tanan nga programa inahimugso pinaagi han pagsentro han era panuyo ha mga araba ngan panginahanglan han era mga katawhan. Sanglit gintatawag niya nga people-centered han era mga programa kundi nakasentro ang tawo ha pagpadukwag han era syudad. So all these programs that I have mentioned, all these are institutionalized. Diri po niya ma-expire within my term. I really see to it that this was an ordinance. It's already a law. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita. Ini Himav Hiban. Ini an iyo, Agenda ha 8. News and Information Center. Ang mga balita tikang News and Information Center han PIA Eastern Visayas, GSIS nagdonarhin digital learning tools hatayaw nga eskwelahan han Leyte. Construction han kalsada tikadto hamaanyag nga Pinilisahan Falls sa San Jorge Samar nagpapadayon. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Neil Lopido. News and Information Center. Nagdudar hadi palamaiha ang Government Service Insurance System in makantidad 400,000 nga digital learning tools ha Anahaw Primary School habong Tuhan Buntok, Southern Leyte. Formal nga turnover ang equipment ni GSIS Masin Branch Manager Idelmi Magbanwa ng GSIS Corporate Social Advocacy Manager Ryan Palad. Sumala kan GSIS President and General Manager Vic Veloso labot lahan paghatag han mga equipment ini indasin buluhan paglaom at pagtuo nga kaangay na matagan hin equal access adi kalidad nga edukasyon ang tagsa nga Pilipino nga naeskwela di nanuman kaharayo ang lugar.
Ang nasabi nga pampubliko nga eskwelahan ang pinakabag-o nga beneficiaryo han GSIS Adapt a School program kung suporta hatay-aw nga mga eskwelahan diin limitado ang access gamit ang teknolohiya nga pag-aradman. Ang gindonar nga mga ekipahe nag-upo din tulo nga laptops, tulo nga 50-inch UHD TVs, upat nga printers ng 7 nga computer tablet. Ini nga mahigamit in ginlalauman makakabulig mapaupay ang digital instruction han eskwelahan diin ang mga magturot-tuin anay na gamit ang kalugaringon lang nga mga devices hayra mga leksyon. Kan Anahaw Primary School in may adala 41 nga mga estudyante katunga hini in mga beneficiaryo han 4Ks program. Ang eskwelahan in may adala tulo nga magturutto nga usang school head nga na-operate pinaagi ha ilarom ang multi-grade setup nga kulang in moderno nga mga gamit pagtutto. Dako naman ang pasalamat ang school head nga hi Ronelo Arguelles nga serimpaniya mayor pa inihan donasyon kay naghatag ini hinminsahin paglaom nga pagkaurusa para matagan hindi kalidad nga edukasyon ang kabataan. Ini nga inisyatibo in nasuporta gihapon had kanang Department of Education Literacy nga numeracy campaign bayang bumabasa bawat bata bumabasa, bawat bata marunong magkwenta. Pinaagi han pinaupay nga lesson planning, classroom management ngan access ha digital learning. User Information Center. Halain nga sumat na kompleto na ang DPWH Samar 1st District Engineering Office ano sa pa nga partihan multi-year road construction project ti pakadto ha Pinipisakan Falls, San Jorge, Samar. Ang nasabi nga proyekto pagkalsada ay may ada pondo nga 4.8 million pesos ay larom han General Appropriations Act 2025 Tourism Road Infrastructure Program. May ada hini road spans nga 160 meters nga kahalapad nga 6.1 meters. Hakabugusan ang multi-year project paghimuan kalsada ti kadto ha Pinipisakan Falls in may ada kahilabon nga 9.9 kilometers pikang ha Barangay Blanca Aurora ngadto Barangay Bayang ha nasabi nga bungto. Samtang ang total concreted road as of 2024 in ada na ha 2.646 lane kilometers tikang magtikang ang paghimuan proyekto didapahan tuig 2022. Ang padayon niya pagkongkreto ang kalsada indako ang mahibubulig para mapromote ang Pinipisakan Falls como tourist destination pag-uswag ang ekonomihan lugar ng pagkaada in trabaho ang mga residente. Ang Pinipisakan Falls sa San Jorge inusahan mamag-anyag na waterfalls ha probinsyan Samar nga anay ginbabaktas adto para makadangat nga Tuan Falls. Tikang News and Information Center han PI Eastern Visayas ini Hinel Lupido ngan ini hanyo agenda ha 8. Update sa mga proyekto, programa nga aktibidades tikang ha mga magkalain-lain nga ahensyahan gobyerno. Iyo may babatian ha Kaagiyo ha agenda ha 8. Kaagiyo ha agenda ha 8. Feathered Friends Fly Free, a bird release and conservation awareness program. Usaha mga nakalinyang aktibidades sa DINA Regional Office ng Environmental Management Bureau kapag sa linurog han Philippine Environment Month 2025. Binuhian han mga estudyante han Mahagnaw Elementary School ngan Lanawan Elementary School ang mga tamsi nga ginhahayop hayra mga panimalay. Ininigin surrender han mga mulupyo pinaagihin hangyo han DENR agud mapadayon ang pagpadamo hini nga mga katamsihan ha aton kagurangan. Nakuha ini nga mga tamsi ha magkadurog dilayan nga barangay han Burawen, MacArthur ngan La Paz, Leyte. 1, 2, 3. Umabot hin 3 si kakusingan, 11 kalimukon anigin surrender og binuhian sulod han Mahagnaw Volcano Natural Park. As ananay, dako nga importansya nga maging usa gihapon nga maggiya para nga dihang kabataan para pagprotektar nga mahibaruhira kaano ka-importante ni nga aton katamsihan dinhi ang Mahagnaw Volcano Natural Park. So matliwat ang DENR, iniin na himog so pinaagin information, education and communication drive sa elementary students. Kundiin, kaurog nga mga partisipante in naghahayop hini nga mga tamsi. Pupudhan ay easy ang panhatag in school supplies ngan coloring books ang mga estudyante nga bumulig han aktibidad. Damo na di ay mga katamsihan nga nadadakupit ato mga kabataan
nga ginihimon nila ng mga pet or ginbabaligan nila sa lungsod. Angay mabaruan nga ang Republic Act No. 9147 o kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 inhugot nga nagdidirihan pagkolekta, paghayop, ngan pagbaligyahin bis ano nga mga hayop na aton makikita ha kalibungan. Labi na kung wara inisakto nga permiso pinaagihin papeles tikang ha ahensyahan DNR. Sangkay kwantam si Dereko Dadakon. Better friends fly free! Tikang didihang Mahagna Volcano Natural Park inihi Devon Nersa, ako aniyo kaagiyo ha Agenda ha 8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. May nga oras mga kasangkayan. Ako'y Judith Lauderes. Otro nga madangat tayo ang pinakaorhing nga edisyon ha Istorya Panlawas. Pag-istoryahan tayo na ang sakit nga hand, foot, and mouth disease o HFMD. Tungod padayon nga pagdamuhan kasohan hand, foot, and mouth disease o HFMD ha rehiyon, impapahinumdum han Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development ang publiko nga magpabilin nga alerto, maaram nga responsable para mapalipdanan era kalugaringon, pamilya ngan komunidad kontra hini nga sakit. Ako hitringket si Henry Pulda. An HFMD no sa nga viral disease nga kasagaran nakakapikto ang mga pulahay pala ngan mga bata noon. Bisan kun diri makamaratay ni nga sakit, ang FMD in pwede gihapon maging hinungdan hin mga seryoso nga komplimasyon sugadhan meningitis, encephalitis ngan polio-like nga paralysis kun diri maagapan. Ang HFMD kasagaran niya na ipapasa pinagaha direct contact ang mga likido tikang hairong o baba. O di man yan tikang hasamadan tao nga may dahini nga virus. Nakukuha gihapon nini pinagahang paggamitin mahugaw nga mga butang sugadhan mga plato, baso o mga mulayan. Kasagaran ng mga sintomas sini nga sakit amon hiranat, masakit ang tuntunlan, pagluyahan kalawasan, mapula-pula nga butlig o singaw hadila o iba pa nga partehan baba, mga rashes sa palad, kamot, rapadapa nga iba pa nga partehan lawas ang sintomas sini kun habata in ginuupdan ha pagiging irritable ngan kawaray gana pagkaon. May ada mga pamaagi para malikayan ini nga sakit. Sugadhan regular ngan husto nga paghugasan mga kamot gamit ang sabon ngan tubig o alcohol-based nga sanitizer. Paglikay ha paghuram o paggamitin personal nga mga butang sugadhan kutsara, baso, tuwalya ngan iba pa mga gamit. Paglimpyo ng pagdisinfect han mga kwarto, classroom, mga gamit ng mga bawbaw nga parte han mga butang nga common nga ginagamit ha panimalay. Lakip gihapon nga angay buhaton amo ang diretsyo nga pagpakonsulta ha pinakahirani nga health center kung may ada inaabat nga sintomas. Ang pag-isolate hadton may ada hini virus agud diri makatapon ha iba samtang ha mga kasuhan kabataan ini in magpabilin ha sulodhan balay nga diri makag-urusa hin lugar ha iba nga mga tao. Sagdon han DOH ang paginresponsable ha pagpanalipod han aton kahimsog. Ginaaghat ang publiko ha pagsunod ha mga opisyal nga pahibaro tikang ha DOH ngan ha lokal nga gobyerno. Pinaagihin pag-andam mapupugan naton ang pagkalat han HFMD ngan mapapanalipdanan aton mga komunidad. Iyo pala na hibatayan ang pinakaorhing nga impormasyon bahin ang pagirothan mga sakit. Naghihinaot kami nga kamuin magpabilin niya himsog ang panlawas ngan makabulig nga pagpadukwagan aton syudad. Magpapadayon kami ha paghatagayuhin mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsog nga panlawas ng paunanong malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas inhitringkat si Henry Pulda. Ngan ako naman ni Judith Lauderes para ha Istorya Panlawas. Ini ang iyo Agenda ha 8. Tika nga bola ng Hunyo, kutob Setyembre
nagpapabilin ang southwest monsoon o ang panahon han nabaga. Parahan iba ginpapamulat ini nga panahon para ginkikinanglan nga tubig darahat pag-uuran ha mga kapurupudan. Para ni iba nga parag-uma ini ang panahon nga ginkikinatag haira hinsadang nga tubig para hanira mga umhanan ngan mga pananom. Kundi may naman iba nga katawhan nga nadirihan pag-abot han habagat. May tungod nga darag ihapon ini ang sobra nga pag-uuran na magiging kausahin babaha na magdudurot hinterwisyo ha mga pananom ha mga kakalsadahan nga kadelikaduhan nga daaton naokoy ha landslide prone areas. Lakip hilabi na adton mga naokoy hirani ha mga salog kay ini nangangahuyag signon nga nuuran sunod-sunod nga pira kadlaw insigurado makakagdurot hinbabaha ng paghihinahanglanon an ira paglikas tikang hining nga mga lugar. Ang mga syudad inlakip gihapon nakaka-experiensya hinterwisyo ha panahon hinhabagat hilabi kundiri tuhay ang mga drainage system nira. Mahimo nga nagkakaada class ngan work suspension kunduro na at pagataas han tubig. Sanglit ang suhestyon pirmi nga dahan sa gobyerno amo ang pag-atima han mga infrastruktura durante ang takna nga diri na maabot ang habagat. Mga infrastruktura mahimo makaiban o makasagang handuro nga uuran. Ha publiko naman ang sagdon pirmi awan pagin alerto ngan magin mabilantayon hadalagan han panahon. Tika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Robin Miñano, ini yan yung agenda outso. Editorial! Hatubangan han nagsasarang nga mga diri ta mga impormasyon, klarado ang pahayag han Department of Finance nga diri buhis han mismo savings sa mga Pilipino ang ipapatuman kundi ang interest income tikang ha mga bank deposits. Haylarom han Capital Markets Efficiency Promotion Act or CEMEPA igipapatuman ang patas nga 20% nga buhis hatanan nga interest income anuman ini kamaiha nga deposito. Ini indiri bago nga buhis kundi iniimpitad agud itama ang sistema nga paborla ha mga rikuhanon. Hanuna ang may akusla nga magbilin hin kwarta ha bangko hin masobra 5 ka tuig at diri na bubuhisan hin interest. Samtang ang mga ordinaryo nga mga Pilipino inkinahanglan gamiton dayon ang ira mga natirok ngan gingkakaltasan dayon hin 20%. Sumalahan Bangko Sentral ng Pilipinas 99.6% han deposito in maiha nga ginbubuhisan hin 20% ngan 0.4% la ang nakakatagamtam hin mas himubo nga buhis kaudgan ha ira in mga rikuhanon nga akos igtubyan laanay ha bangko an ira kwarta. Diri gihapon apil ha unified tax rate ang mga government savings programs sugad han SSS, GSIS ngan Pag-ibig MP2 karagsigon ini and exempted. Samtang ginibanan gihapon ang buhis sa transaction has tax tikang ha 0.6% kada nala ha 0.1%. Gintanggal ang pira nga mga documentary stamp taxes ngan ginpagaan ang investment ha mutual funds ngan collective investment schemes. Ngatanan in may ada panuyo kahimuon maarakos ngan patas ang pagsulod bisan han ordinaryo nga Pilipino ha capital market. Hapanahon nga malaksi nga nagpapasarangin mga baliko nga impormasyon, kinahanglan nga tumapudla ha malinaw, opisyal ngan tama nga mga datos. Ang CEMEPA indiri bag-o nga parasanon kundi usa nga reforma para han mas makatadungan ngan patas nga sistema han pagbuhis. Para han editorial, ako Herian Arinto, inian iyo agenda haoso. Iyo palahin batian ang pinakauri nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyohan mulupyo. Damo nga salamat ang hiyo pagupod haamon hini nga edisyon. Kamin magpapabili nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga higayon, ini ang iyo Agenda Haoso. Agenda Haoso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haoso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtog ha sunod nga higayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! An iyo
Agenda.